O ngayon, iwanan muna natin yang si Baste Duterte. Wala naman ho yan, duwag yan kay General Torre. Hanggang ngayon po, yung sampal na sinabi niya para kay General Torre, hanggang ngayon ho, hindi natutupad mga kababayan. Pangganyanan lang ho, no? Parang yung mga DDS, matatapang yung mga DDS kapag ka po nandiyan, pagka po nasa keyboard. Di ba? Si Baste, matapang pag malayo. Pero kapag kaharap na si General Torre, wala na ho, tiklop na mga bossing. Kala mo may stiff neck yung leeg na hindi makatingin kay General Torre. Nakaganon lang, oh. Nandito si General Torre. Okay, para yung mga DDS, di ba? Matapang sa comment section, pero pagkaharap mo na, wala naman yan. Para mga buyok lang huyang mga yan, mga boss. So eto, dito muna tayo. Nako, yung Duterte Youth Representative, hindi pa din baka nakakaupo? Biruin mo. Ano yung una? Yung Akbayan Party List, 3 na congratulate na. Si Congresswoman De Lima na iproklama na. Yung Tingog Party List na iproklama na. Naku po, nag-iiyakan pa din. Yung Duterte Youth, no? Mga kababayan. Ano ba to? Duterte Youth o Duterte Youth? COMELEC, ito po sabi ng COMELEC to look into surname of Duterte Youth Representatives. Ba't kailangan nyo pa kasing baguhin? No? Bakit kailangan pang ibahin? Hindi na lang gamitin yung mismong pangalan. Sabi ho dito, mga bossing, Chief Amo Sir, Manila, the Commission on Election, asan ba? Hindi ko pala pinaskill sa inyo at hindi nyo nababasa. Manila, the Commission on Election, sabi dito, on Wednesday, no, said it will be investigate reports questioning the surname of Dixie May Suarez Cardema, the incumbent representative of Duterte Youth Party List. Mukhang meron pong misrepresentation dito, mga kababayan. Di po ba? Dapat ilalagay nyo yung mga katotohanan. Dapat, lahat ng kung ano man, yung mga pangalan nyo, apelido nyo, dapat yun ang gagamitin nyo. Huwag nyong papalitan kung pinalitan. Drixie is the sister of Dusil Cardema, wife of the group's former representative and now chairman, Ronald Cardema. Tapos ito, mukhang overage pa si Cardema, mga kababayan. Yun pa lang sa representative dapat ng youth ay hindi lalagpas ng 30. Yung edad pala ni Cardema, bulbuli. Hoy! Chi! Tigilan mo yung pagko-comment na yan, ha? Kung ano-ano nasasabi ko eh. Yung ano pala ni Cardema, yung kanyang edad, kaedad ko na din ho, mga kababayan, 40 na. Natatawa kayo. Sorry. No? 40 na. Lagpas na doon sa 30. Uy, wala ako sinabi. Sabi ko, yung edad pala ni Cardema, 40 na. Yan yung sinabi ko. Kayo ang masyado. Si Ma'am, tingnan nyo si Ma'am Maritel T. Simple lang, di ba? Binati lang si Jolly Requesto. Kayo ang tatalas ng tenga ninyo. Na ang bilis nyong narinig yun, hindi ko na nga tinuloy. Hindi, totoo naman mga kababayan eh. Di po ba? Youth pa ba yan? Hanggang 30 lang daw yung youth. Tapos si Cardema, 40 na. Di ba? Lagpas na ho, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Princess Paris, live ba to, Mark Ramos? Naku, isa-shoutout ko po kayo sa replay. Ayan, replay lang po ito. Tuloy natin. Vlogger and columnist Tonyo Cruz earlier questioned why Drixie is using the Cardema surname when her family name is allegedly Suarez. Ito ganito po kasimple yan, mga kababayan. Kung ito ay kapatid nung asawa ni Cardema, mga bossing, ibig sabihin, damay din ba siya sa pagpapalit ng pangalan? Yung asawa, di ba, kapag ikinasalo, mga bossing, siyempre, pagka binata't dalaga pa lang, bali magiging Dusil, ano apelido? Dusil, asan ba yun? Yung apelido, Suarez, hindi pa kinakasal.
Ngayon, pag kinasal na kay Cardema, Ronald Cardema and Dusil Suarez Cardema. Eh bakit ganun? Kapatid nung Dusil, eh pati siya, ang ginamit daw ho, ayan, Drixie May Suarez Cardema. Ano yan, kinasal din kay Ronald Cardema? Ano yun? Dalawa asawa? Aba, eh parang si ano din pala 'to, si ano pangalan nun yung rapper, yung ano, dala-dalawa, tatlo asawa, apat, si Bugoy na Koy-Koy. 'Di ba parang ganun ho mga kababayan ang lumalabas? Dala-dalawa. Kasi ano yun, sama yung kapatid kapagka nagpalit. Kapagka oo, kasama yung kapatid nung asawa ni Cardema 'pag nagpalit ng apelyido, nadamay din, Cardema din? Tuloy, the Duterte Youth Party List representative used the Cardema surname in her certification of nomination submitted to COMELEC last year. May ganyan palang issue sa inyo eh. COMELEC Chairman George Erwin Garcia said the poll body's law department is now studying the documents submitted by the party list. Duterte Youth ran to Ombudsman in full court press versus COMELEC. May pakaso-kaso pa, ha? No. However, he maintained that Duterte Youth jurisdiction and accreditation issued which led to the suspended proclamation should be resolved by the commission first. Kahapon, kausap natin yung director natin ng law department. Pinag-aaralan nila, ginagather nila yung mga iba pang dokumento na naisubmit ng naturang party list nung mga nakakaraan pa. Bakit kasi baka may gusto din kay Cardema. Di po ba? Ay, gusto ko din Cardema apelido ko. May mga ganyang issue pala kayo, misrepresentation. Although, ang sabi natin ay secondary yan. Ang primary muna, dapat talaga asikasuhin muna ng commission yung issue na hinaharap ng partido mismo kung bakit sila nasuspend ng proclamation, which is issue ng jurisdiction, issue ng accreditation. Palagay ko, yun muna talaga ang napaka-importanteng priority alang-alang di sa mga bumoto. Tingin ko ho, mga kababayan, mukhang ano na to, mukhang hindi na maipoproklama ho ito. No, naku, mag-iiyakan yung mga DDS diyan. Biruin nyo ho, sa top 10, isa lang ang pumasok sa kanila. Ito lang yung kay yung kay Cardema. Syempre, ginamitan ba naman ng apelyido na Duterte? Makakapasok yan. Di po ba? Kapag ka naman po sa mga party list na ganyan, makakuha ka lang ng 1,000,000 mga bossing na boto. Nandun ka na sa taas eh. Kahit papaano naman po, ilan ba ngayon ang mga DDS? 20 milyones. Di po. Tanggapin nyo. Yung 32 million na sinasabi ninyo, kasama pa kami dun eh. Bumoto pa kami dun eh kay Inday Sara Duterte, kaya naging 32 million yan. So ngayon, wala na kami, hindi na kami sumusuporta dyan. Di po ba? Tapos, ilan yung naging boto na lang ni Bato de la Rosa? 20 milyones na lang. 20 mil, tanggapin nyo, 20 mil na lang kayo. Lahat ng DDS, ako'y naniniwala na lahat kayo iboboto si Bato de la Rosa at si Bungo. Yung kay Bungo, bakit umabot ng 26 milyones? Dahil merong mga sumuporta kay Bungo, mga kababayan, na nasa government side o mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dahil natulungan daw sila noong malasakit ni Bungo. Kaya umabot ng 26 milyones. Kung kayo naniniwala pa din sa 32 million, mahina kayong mag-compute, mahina kayong umintindi. Di po ba? Tanungin mo nga yung mga yan, sino senador mo? Kahit isang DDS, imposible na hindi iboto si Bato de la Rosa at si Bungo. Dahil nga po, mga kababayan, ang sinasabi sa kanila, pinaniwala sila na
palalabasin ang dating Pangulong Duterte. Kayang mapalabas ang dating Pangulong Duterte. Pero hanggang ngayon, nasa loob pa din. Hindi kasi 3 lang daw yung nanalo. 'Di ba? Nagmamalaki, nagyayabang si Basti nga. Ano, talo ang kandidato ni Bongbong Marcos. Eh sa kanila ho, mga kababayan, sa 10, 3 panalo, 7 talo. Ng tinapa, nagyabang ka pa. Di mo ba, mga bossing, nagyabang pa. Oh, samantalang 3 ang talo sa kanila. 3 ang panalo sa kanila at 7 lahat talo. Di po ba?